Shoutout sa inyo mga anime lovers. Ang anime natin ngayon ay may pamagat na Golden Boy. At ito na ang pangalawang part para sa series na ito. Bago magsimula ay mag-like and subscribe ka muna Lodi para muha chup chup. Kinabukasan ay napansin ng classmate ni Naoko na mukhang masaya daw siya, kaya naisip nito na baka may kasintahan na daw ang dalaga, pero itinanggi ito ni Naoko. Nilapitan ni Naoko si Kentaro nang makita niya ito sa daan, saka nagkunwaring nahihilo kaya nahawakan ng bida ang mga siopaw niya at hindi pa nasiyahan ang dalaga dahil ipinahawak din ito ang pechay sa binata na tuwang-tuwa. Bumangon na si Naoko at nag-abot ng sulat saka tumakbo ng mabilis kahit na nakikita ang pechay nito dahil walang takip. Nakita naman ng binata sa sulat na pinapapunta siya ni Naoko sa silid nito mamayang gabi, na labis na ikinatuwa ng bida. Nagpunta nga ang bida sa silid ni Naoko kinagabihan, saka inaakit na naman ito ang binata gamit ang mga cocomelon kaya naglalaway na si Kentaro. Nais daw ni Naoko na magpaturo sa bida pero hindi niya ito sinasabi ng diretso sa binata, kaya naman naisip ni Kentaro na baka gustong maranasan ng dalaga ang ginagawa ng mga mag-asawa kaya pumayag siya. Pero nais lang pala na magpaturo ni Naoko sa math subject habang labas ang cocomelon kaya kinikilig ang ating bida, pero alam ni Naoko na pasimpleng sinisilip ng binata ang cocomelon niya. Pagkatapos ay nagpasalamat na ang dalaga kay Kentaro, saka pumayag pa si Naoko na dumalaw gabi-gabi ang bida sa kwarto niya kaya parang lumulutang na sa tuwa ang binata, pero hindi nito alam na pinapaglaruan lang siya ni Naoko. Simula noon ay gabi-gabi nang dumadalaw si Kentaro sa kwarto ng dalaga para turuan siya ng math, at palagi din siya nitong tinutukso gaya ng pagpapakita ng siopaw, at pagpapakita ng mga underwear nito na assorted ang kulay na parang donut yum-yum. Isang gabi ay ipinakita ni Naoko sa bida ang swimsuit niya para itanong kung bagay daw ba ito sa kanya, kaya naman habang tinuturuan ng bida si Naoko ng math ay nakatayo na naman si Mayor Jun. Nag-enjoy naman ang dalaga sa mga ginagawa nitong pagkukunwari sa harap ng binata dahil itinuturing niyang laruan si Kentaro na takot daw sa tatay niyang maimpluwensya. Napansin din ng dalaga ang notebook ni Kentaro, kaya naman nagpanggap na naman siyang nahihilo para makuha ito. Nang basahin ni Naoko ang notebook ay nalaman niya na alam pala ni Kentaro na nagpapanggap lang siyang inosente, at nakasulat din sa notebook ng bida na isang manipulative na babae daw si Naoko kaya naman nag-aapoy sa galit ang dalaga dahil siya pala ang pinapaglaruan ng binata. Nanalo na sa eleksyon ng tatay ni Naoko kaya excited ang mga tauhan nito dahil pangako ng politiko na kapag nanalo daw ito ay ililibre niya ang mga tao sa club at sa parlor, pero hindi masaya ang bida dahil nawawala ang notebook niya. Patuloy na naghanap ang bida hanggang sa itanong niya kay Naoko kung nasaan ang notebook niya pero nagulat ang bida nang gupitin ng dalaga ang suot nitong damit. Pagkatapos ay pinahawak niya ang gunting sa bida sa kasumigaw ng malakas. Dahil dito ay nagtakbuhan papunta sa kwarto ang tatay nito at ang mga tauhan, saka pinagbintangan si Kentaro na pinagbalakan daw siya nitong palakpakin saka tumingin sa bida na hawak-hawak pa ang gunting. Iniisip ni Naoko na katulad ng ibang binata ay sasabihin din ng bida ang katotohanan na na-frame up lang siya, pero nagulat siya dahil hindi itinanggi ni Kentaro ang mga paratang niya, saka sinabi pa sa tatay na mahal niya daw ang magandang anak nito, kaya pinabugbog ang ating bida. Habang binubugbog ay naaawa si Naoko dahil sa kahit na ginawa niya ng masama si Kentaro ay naging mabait pa rin ito sa kanya, kaya pinigilan ng dalaga ang pambubugbog sa ating bida. Natuwa naman ang binata sa ginawa ni Naoko, pero sana daw ay medyo inagahan pa niya ang pagtulong dahil bogbog sarado na ang mukha ng bida. Dahil dito ay natanggal na ulit sa trabaho si Kentaro, saka nagsorry naman ang dalaga sa kanya at inaasahan na sa pagbabalik daw ng bida ay nais ni Naoko na ibigay sa binata ang first time niya. Natuwa din ang tatay ni Naoko sa ating bida dahil sa lakas ng loob nito, dahil hindi daw nagsabi ng excuses si Kentaro para hindi siya mabugbog. Pagtingin naman ng bida sa notebook niya ay may nakaipit ditong underwear ni Naoko na may nakasulat na phone number. Kinabukasan ay naging isang cook naman si Kentaro sa isang tindahan ng ramen, saka nagreklamo ang isang customer dahil sa hindi daw maganda ang pagkakaluto ng noodles. Dumating na si Nori na anak ng may-ari ng shop saka tinanong nito sa nagreklamong customer kung okay daw ba ang noodles na gawa ni Kentaro, kaya pinagbigyan na lang nito ang bida, pero nagbanta na lagot daw si Kentaro sa kanya kapag hindi siya gumaling sa paggawa ng paborito nitong noodles. Mamaya pa ay dumating din ang businessman na si Kogure sa shop na may dalang mga prutas para sa tatay ni Nori, kaya binigyan nila si Kogure ng noodles at pagkatapos kumain ay niyaya nito si Nori na makipag-date. Nagpasalamat naman ang dalaga kay Kogure dahil sa pagtulong daw nito sa tatay niya nung na-hit and run ito. Kinabukasan ay namasyal na ang dalawa kung saan tanaw nila ang barko ng kumpanya ni Kogure, at nag-propose na kaagad si Kogure kahit na first date pa lang nila ito dahil sa mahal niya daw si Nori.
Kinagabihan ay nakita naman ni Kentaro si Kogure na may kasamang ibang babae, saka sinundan pa sila ng bida sa kotse kaya naman nalaman ni Kentaro na ito pala ang tunay na kasintahan ni Kogure, at saka balak din ito na alisin sa lugar ang shop nila Nori para mapatayuan niya ng isang bar. Magbobombong na sana ang dalawa sa loob ng kotse nang biglang magpakita si Kentaro para itanong kung totoo daw ba ang sinasabi ni Kogure, saka nagmakaawa ang bida na wag daw nitong gawa ng masama ang mabait na pamilya nila Nori, pero tinadyakan siya nito sa pagmumukha saka pinagbantaan si Kentaro na wag makialam. Kinabukasan ay napansin ni Nori na nabugbog ang bida pero hindi niya sinabi sa dalaga ang tungkol sa masamang balak ni Kogure sa pamilya nila, saka excited na umalis ng bahay ang dalaga para makipag-date. Nanood ng karera ng mga kabayo ang dalawa habang nasa loob ng private room, nang gawa ni Kogure ng kamanyakan si Nori, pero ayaw ng babae dahil sa hindi pa daw sila kasal. Tinatanggal ni Kogure ang butones ni Nori, pero ibinabalik lang ito ni Kentaro na nagtatago pala sa loob ng mascot na kabayo. Kiniliti ni Kogure ang kamay na akala niya ay kay Nori, pero kay Kentaro pala, at saka din ilaan pa ito ng manyak na businessman. Hindi na nakapagtimpi si Kogure kaya gumamit na siya ng Marino style, pero si Kentaro ang nahalikan ng manyak na halos mamuti na dahil sa parang octopus kung makahigop ang manyakol na businessman. Mamaya pa ay sinabi ni Nori na gusto na daw niyang umuwi kaya nagtaka si Kogure kung bakit waipek ang mga ginawa niyang pang-romansa, dahil hindi niya alam na si Kentaro pala ang naromansa niya. Pag-uwi ay hindi pa rin naka-recover ang bida sa ginawang sisid Marino style ni Kogure. Saka nakiusap pa ang dalaga sa bida kung maaari daw ba na manatili na lang si Kentaro sa bahay nila para daw may kasama ang mga magulang niya kapag umalis na siya dahil sa binabalak na niyang pakasalan si Kogure. Pinipigilan siya ni Kentaro dahil alam niya ang maitim na balak ng manyak pero pinagtatanggol ni Nori ang mayamang businessman. Nainis si Nori kay Kentaro kaya lumabas ito para hanapin si Kogure, nang makita nito na nagmamakaawa ang bida sa businessman pati na sa kasintahan nito na tigilan na ang pamilya nila Nori. Ayaw pumayag ng negosyante dahil pinagplanuhan daw nila ito simula sa pagsagasa ng kasintahan niya sa tatay ni Nori para magkaroon siya ng pagkakataon na makilala at makapanligaw sa anak nito. Nang dahil dito ay nalaman na ni Nori ang buong katotohanan kung bakit ayaw ng ating bida na magpakasal siya sa manyakol na negosyante, pero sinubukan pa ni Kentaro na magpanggap na bibilabs niya daw ang kasamang babae ni Kogure, pero alam ng dalaga kaya naman napatakbo na lang siya, saka sinubukang bugbugin ulit ang bida, pero gumamit ng martial arts si Kentaro kaya nabanatan ng manyak. Magaling na ang mga braso ng tatay ni Nori, pero mas gusto na ng masungit na customer ang noodles na gawa ni Kentaro dahil sa mas masarap na daw ang luto ng ating bida. Pagkatapos ay dinalaw ni Kentaro si Nori para magpaalam nang papasukin siya ng dalaga sa silid nito, saka nais sana niyang ibigay ang flower arrangement sa ating bida. Nang dahil sa mga nangyari ay nahuhulog na rin ang loob ni Nori kay Kentaro pero hindi niya masabi ang nararamdaman, kaya naman dinaan na lang ito sa joke ni Kentaro at napatawa naman si Nori pero labis pa rin siyang nalulungkot dahil aalis na ang ating bida. Patuloy na ngang nagpaalam si Kentaro sa pamilya nila Nori para magpatuloy na naman na maghanap ng panibagong trabaho para mas marami pang matutunan sa buhay. At dito na nga nagtatapos ang pangalawang part para sa series natin ngayon mga Lodi, at kung nabitin ka ay pakiabangan ang susunod na part. Sana ay nagustuhan nyo at mag-like and subscribe na rin kayo. I love you all. Mwah mwah chup chup.